Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, good morning po. Let's settle down na po so we can start our worship service today. Umpisahan po natin tong araw na ito sa panalangin. Sige po, hanap na po tayo ng maupuan natin. Para po sa mga nakaupo na, yung mga prayer items po natin ay ipapaskill po natin sa ating mga screens. So, sabay-sabay po natin basahin and sabay-sabay po tayo manalangin. Sige po, para po sa unang prayer item natin, basahin po natin, then let's pray po. For our second prayer item. For our third prayer item. For our last prayer item. Diyos naming pinakamakapangyarihan sa lahat na siyang gumawa ng langit at lupa. Nagpapasalamat po kami sa araw na ito upang kami makapagtipon-tipon, upang papurihan ka, awitan ka, at makinig ng iyong salita. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan nitong nagdaang linggo. Gawin mo po kaming karapat-dapat na humarap sa inyong harapan ngayong umagang ito. Gabayan niyo po kami sa maghapon na ito. Turo niyo po sa amin ang dapat naming malaman. Buksan niyo po ang aming puso't isipan
Nang sa gayon, may palaganap din namin lahat ng maririnig namin ngayong umagang ito sa aming mga kaibigan, sa aming pamilya, sa aming mga katrabaho, kaklase. Naway makita nila, Panginoon, na kami ay mahal mo at lahat ng natututunan namin sa inyo, Panginoon, ay naisasagawa namin sa aming buhay. Naway tanggalin mo po lahat ng distractions. Alam po namin na lahat kami dito ay may kanya-kanyang pinagdadaanan, Panginoon. Naway may isang tabi muna namin iyon at kami ay mag-focus lamang sa inyo ngayong umagang ito. Buksan niyo po ang aming mga tenga, Panginoon, nang marinig namin ang dapat naming marinig ngayong umagang ito. Tanggapin mo po ang aming mga papuri at awit ngayong umagang ito, Panginoon. Dinadakila ka po namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Good morning, Impact Church! I hope everyone is excited. Excited po ba kayo? Amen. If you're excited, let's stand up and let's give God a clap of praise. Lakasan pa po natin. Amen. Indeed, God's grace is so amazing that it extends to the whole world.
who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. Amen. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Amen. Let's continue to sing with confidence that the Lord is the King of kings, who brings our chaos back into order, who makes the orphans a son and daughter, the King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun and our love is brilliant, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. Amen. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, that you would bear my cross. You laid down your life, oh, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Yes, Lord. We will continue to sing of every blessing that you have given to us. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that we would be set free, and I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me, all that you've done for me. This is amazing grace. Yes, Lord, all that you've done for me. Amen, amen. It is indeed in only God's grace that we got this for. At dahil kay Lord matagumpay tayo. God's victory is our victory too. Kaya tayo yung patuloy natin siyang papupurihan dahil siya ay matagumpay. Sa sigaw na halon di mangangamba, sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat ikaw, Diyos, ang aking pag-asa. Wala nang
na, narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na, narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Yeah, wala nang hahanapin pa, pagkat o Diyos sapat ka na. Wala nang hahanapin pa, wala nang hahanapin pa, pagkat o Diyos sapat ka na. Pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, sandigan ko. Pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, sandigan ko. Yes, Lord. Amen. Lakasan pa natin ang pagpuli na binibigay natin sa ating Panginoon. Yes, Lord, indeed, there are times that we are left speechless. There are times na we are left in awe by the things that you have done in our lives, Father. Especially on the things that our minds cannot comprehend. And we can't help but praise you, Lord. Our every breath belongs to you, Father, and we long to follow you. And through the darkest times, we know that it is only you that we can trust, Father. What gift of grace is Jesus, my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus, for my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing, all is mine, yet not I, but through Christ in me. Yes, Lord. We praise you, Father. The night is dark, but I am not forsaken, for by my side the Savior, He will stay. I will not run in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, to this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Yes, Lord. Oh, the night has been won, and we shall overcome. And I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. Amen. For Jesus bled and
my pardon, and he was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released. I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. Yes, Lord, yet not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for he has said that he will bring me home. And day by day, I know he will renew me until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Lord, here we stand humbly, Lord, singing to you that you are our joy, you are our righteousness and our freedom, and this life is yours, Father. The life that we have received through Jesus Christ, through the blood of Jesus Christ. Kaya ikaw ang tunay na dakila, Panginoon. Ikaw ang hari ng kalangitan at nagmahal ng tulad namin. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Yes, Lord. Ikaw ang haring magmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ikaw ang haring nagmahal ng
to shine your light on us, Father, that we may continue to see how good you are. And we only got this far because of your grace, Lord. We are so thankful for your love. We are so grateful, Lord, for Jesus. You are indeed our Savior, our King, who created us, who knows us by our name. And we're so grateful, Lord, to call you our Father, call you our friend. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ay dakila sa aming buhay. Ikaw ang tunay na dakila, Lord. And we lift up the glory, Lord, all the honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Makakaupo na po tayo lahat. Good morning po, Impact Church family. Yan, good morning po sa bawat isa at sa mga kasama po natin na nanonood sa Facebook Live. Ayan, nakakatuwa pong makita na punong-puno po ang ating simbahan. Praise the Lord. Palakpakan po natin si Lord. Yan. And this morning po ay meron po tayong bagong kasama po dito sa ating simbahan. First time po niyang umattend sa ating worship service, kaya i-welcome po natin siya, si JP Olson. Ayan. Welcome po sa Impact Church. Masaya po kaming nakasama po namin kayo today. At talagang tayo ay masaya dahil meron pa pong bago. Ayan, si Ronaldo Bida and Junior. Welcome po sa Impact Church. Ayun nga po, talagang tayo po ay masaya dahil tayo po ay may long weekend. Amen po ba? Ayan, talagang may time tayo magpahinga at makapaglabat maglinis ng bahay. At syempre, hindi lang po yun. Ang ating kagalakan ay talagang umaapaw dahil meron po tayo mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Sabay-sabay po nating batiin. Ngayong araw po ay birthday ni Chloe Sapinoso. Happy birthday! At bukas naman po ay magdiriwang ng kaarawan si Tatay Danilo Ramos, si JL De Guzman, and si Louie Pilapil. Hindi lang po yan, marami po talaga tayong birthday celebrants this week. On August 26 naman po ay birthday ni Teacher Ricky Arellano. On August 28 naman ay birthday ni Christian Opina. And on August 29 ay birthday ni Daddy Rainier Herradura. At syempre sa August 30, birthday ng napakagwapo, syempre bias po, di ba? Napakagwapong asawa ko, si Pastor Gerard Austria. Happy birthday po sa inyong lahat. Yan. And for our ministry report, tayo po ay masaya dahil ang Bible study po natin sa San Juan ay tuloy-tuloy pa rin po. Ayan. At kahapon din po ay natuloy po ang screening for the Impact Sports Basketball League dahil malapit na po mag-start ang ating ISBL Season 7. Tama ba? 7? Ayan. For our reminders and upcoming events, ayan, kung kayo po ay may mga kids na nasa Sunday school ngayon, wag na po natin silang kuhaan ng pagkain dahil naka-ready na po ang food nila doon. And para naman po sa mga nag-e-enjoy ng ating hot coffee every morning, mangyari lamang po na wag po tayong sabay-sabay na kukuha ng kape dahil magiging crowded po doon sa labas at baka mag-cause po ng traffic. Kaya isa-isa lang po ang pagkuha po natin ng kape at ingatan po natin na hindi po matapon ng ating mga kape. So for our announcement po mamaya, 1:30 to 3:30 p.m. po ay ang Small Group Leader Summit. So lahat po ng small group leaders ay encourage po na umattend ng ating Small Group Leader Summit mamaya after po ng ating worship service. Okay?
Ayan. Sige po, para po matandaan po natin ang ating mga announcement at wala po tayo makaligtaan, focus po muna tayo at makinig po muna tayo para po maitala po natin yung mga important dates natin at hindi rin po tayo makadistract sa iba. On August 25 naman po, para sa mga young adults, meron po kayong fellowship. 8 a.m. po ito at gaganapin po ito sa UP Diliman. On August 29 naman po ay ang ating Uplift Worship Night. Magsisimula po ito ng 7 p.m. At sa August 30 naman po ay ang launching ng Malasakit Batch 4. Ayan, samahan niyo po kami manalangin para po dito sa ating Malasakit Batch 4 dahil marami pong center ang bubuksan natin. Meron po sa Erod, meron po sa Project 23, meron po sa Kogyo, at meron po sa P. Tuazon. Ayan. At sa September 7 naman po, para sa mga young people natin, meron pong Youth Fellowship ang Area 3 na gaganapin po sa Santa Mesa New Life Alliance Church. So that's all for our announcement. Tayo po ngayon ay dadako na sa pag-worship natin kay God sa pamamagitan ng pagbibigay ng tithes at ng offering. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 7, remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop, but the one who plants generously will get a generous crop. You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves a person who gives cheerfully. So Impact Church, if you are now ready to give tithes and offering, pwede na po tayong maghulog sa ating mga offering boxes. Panginoon, ikaw lamang ang ibigin ko, pag-asa'y nasa iyo. Sambit ng mga labi ay kapurihan, pasasalamat ay ialay na. Panginoon, ikaw lamang ang ibigin ko, pag-asa'y nasa iyo. Sambit ng mga labi ay kapurihan, pasasalamat ay ialay na. Panginoon, ikaw lamang ang ibigin ko, pag-asa'y nasa iyo. Okay. I invite everyone to please stand up as we read the Word of God found in the book of 1 Samuel, chapter 24. So this morning, babasahin po natin ang buong chapter 24. After Saul returned from fighting the Philistines, he was told that David had gone into the wilderness of En-Gedi. So Saul chose 3,000 elite troops from all Israel and went to search for David and his men near the rocks of the wild goats. And the men of David said to him, "Here is the day of which the Lord said to you, Behold, I will give your enemy into your hand, and you shall do to him as it shall seem good to you." Then David arose and stealthily cut off a corner of Saul's robe. And afterward, David's heart struck him, because he had cut off a corner of Saul's robe. He said to his men, "The Lord forbid that I should do this thing to my Lord, the Lord's anointed, to put out my hand against him, seeing he is the Lord's anointed." So David persuaded his men with these words and did not permit them to attack Saul. And Saul rose up and left the cave and went on his way. Afterward, David also arose and went out of the cave and called after Saul, "My lord the king." And when Saul looked behind him, David bowed with his face to the earth and paid homage. And David said to Saul, "Why do you listen to the words of men who say, 'Behold, David seeks your harm'? Behold, this day your eyes have seen how the Lord gave you today into my hand in the cave. And some told me to kill you, but I spared you. I said, I will not put out my hand against my Lord, for he is the Lord's anointed. See, my father, see the corner of robe in my hand. For by the fact that I cut off the corner of your robe and did not kill you, you may know and see that there is no wrong or treason in my hands. I have not sinned against you, though you hunt my life to take it."
May the Lord judge between me and you. May the Lord avenge me against you. But my hand shall not be against you. As the proverb of the ancient says, out of the wicked comes wickedness. But my hand shall not be against you. After whom has the king of Israel come out? After whom do you pursue? After a dead dog, after a flea. May the Lord therefore be judge and give sentence between me and you, and see to it and plead my cause and deliver me from your hand. As soon as David had finished speaking these words to Saul, Saul said, Is this your voice, my son David? And Saul lifted up his voice and wept. And he said to David, You are more righteous than I, for you have repaid me good, whereas I have repaid you evil. And you have declared this day how you have dealt well with me, in that you did not kill me, and when the Lord put me into your hands. For if a man finds his enemy, will he let him go away safe? So may the Lord reward you and with good for what you have done to me this day. And now, behold, I know that you shall surely be king, and that the kingdom of Israel shall be established in your hand. Swear to me, therefore, by the Lord, that you will not cut off my offspring after me, and that you will not destroy my name out of my father's house. And David swore this to Saul. Then Saul went home, but David and his men went up to the stronghold. Purihin ang pagbasa ng salita ng Diyos. Maaari na po tayong umupo. Good morning, Impact Church. Wow, it's a blessing to see na tayo po ay every Sunday ay puno. At alam ko, karamihan po sa atin excited na pumasok dito at magpuri sa Panginoon. And it's a blessing na ako po ay nandito sa inyong harap ngayong araw na ito to share God's Word for us today. Ngayon po tayo ay tuloy-tuloy sa ating series about sa buhay ni King David. And I am excited, I am personally excited kung ano yung mga matututunan natin sa kanyang buhay. Kung ano yung mga ginawa ng Panginoon sa buhay neto ni David at ano yung mga pwede nating makuha at mai-apply natin sa buhay natin ngayon. Tayo po ay na-bless na sa pagbabasa kanina ng ating ng salita ng Panginoon. Medyo mahaba po, isang chapter po ang ating tatalakayin ngayong araw na ito. Pero I hope na at the end of this service, at the end of God's message, you will pick up something important na pwede nyong sa buhay sa araw-araw. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po dahil kami po ay dinala mo dito. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa araw-araw na ibinigay mo sa amin, araw-araw mong pinaparamdam, Panginoon, na kami ay iyong mahal, kami ay iyong tinatangi, Panginoon. Maraming salamat sa grasya, sa iyong habag na aming nararanasan, nararamdaman, Panginoon, sa araw-araw. Hinihiling namin, Panginoon, na buksan mo ang aming mga puso, buksan mo ang aming mga isip, nawa ang salita mo, Panginoon, ang siyang manahan sa bawat puso na nandito ngayon, Lord. And may you speak to us, Lord, in a way na hindi pa namin na-experience, Father. We are excited to hear your word. We are excited sa kung ano yung ginawa mo sa buhay ni David, Father. And we know, Lord, na hindi aksidente na nandito kami ngayon. Kaya, Panginoon, itinataas namin ang lahat-lahat sa iyo. Kami ay narito para sa iyo lamang, Panginoon, upang itaas ang pangalan mo. At lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong matamis na pangalang Jesus. Amen and amen. Now, let us start with itong God's message for us today by quoting Jesus Christ sa isang sermon niya, sa Sermon on the Mount. Sabi dito, sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 5:44, "But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you."
Samuel yung pinag-uusapan natin kanina, pero bumalik ako dito sa Matthew 5:44 dahil napaka-importante na itong verse na ito sa pag-uusapan natin ngayon. Itong command na ito na sinabi ni Jesus Christ sa kanyang sermon, command para sa ating lahat na anak ng Panginoon. Ang sabi dun sa command, mahalin natin ang kaaway natin. Yung mga nakasakit sa atin, yung mga naninira sa atin. At hindi lang yon, ipagdasal yung mga tao na nagpapahirap sa atin. Ang daling sabihin, ang daling basahin, pero sa totoo lang po, napakahirap gawin. Tama po ba? Hirap-hirap gawin nito. Di ba, bakit ko mamahalin yung taong nagpapasakit sa akin? Bakit ko kailangang mahalin yung taong nagpapahirap sa akin? Pero ito, malinaw. Kinocommand ng Panginoon. Hindi niya sinabing si Gerard lang. Ang sinabi niya, lahat tayo ay commanded na mahalin ang mga kaaway natin at ipagdasal sila. Sinong nagsabi na madali ang maging Kristiyano? Di ba? Naririnig natin lagi, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Pero kasama nung saya na yan, hindi rin madali ang maging Kristiyano. Sa totoo lang po. Dahil, dito pa lang, ang hirap-hirap na niyan gawin. Pero kailangan natin gawin yan bilang anak ng Panginoon. And sa totoo lang po, ang hirap neto gawin. Sa isip-isip ko nga, sana ang sinabi na lang ni Lord, i-tolerate mo na lang yung mga kaaway mo. I-tolerate mo na lang yung mga nananakit sa'yo. O kaya, wag mo na lang pansinin yung mga kaaway mo. Hayaan mo na lang yung mga nagpa-persecute sa'yo. Sana gano'n na lang, mas madali pa yun eh. Sana gano'n na lang yung sinabi ni Jesus Christ. O kaya, minsan, mas maganda, sana sinabi na lang ni Jesus, bawian mo yung mga nananakit sa'yo. Di ba? Parang mas gusto natin yun, mga napapangiti kayo, di ba? Di ba? Bawian mo. Parang mas masarap sa feeling yun, pastor. Yung babawian natin yung nananakit sa atin. Minsan kasi, ang mas madalas na madali or yung easiest reaction para sa atin kapag nasaktan tayo, manakit tayo pabalik. Tama po ba? Sa basketball po, sa mga nagbabasketball dyan, alam ko maraming basketball players dito. Kapag siniko ka ng kalaban mo, di ba, ang mindset mo, babalikan ko to. Mamaya to sa akin. Di ba? Or kapag binigyan ka, sadya man yan o hindi sadya, ang natural reaction mo, ang natural na maiisip mo, sasaktan ko rin to mamaya, babalikan ko to mamaya. So sisikuhin mo rin siya. Di ba? Yun ang reaction natin sa ating mga kaaway. Yun ang reaction natin or madalas na iisip natin sa mga nakakasakit sa atin. But yet, ito yung command ni Jesus Christ sa atin. Yang nakalagay sa verse, ang command ni Jesus Christ sa atin. To love our enemies and pray for those who persecute us. And as I was doing the sermon, habang ginagawa ko itong sermon ko, paulit-ulit kong binabasa po yung 1 Samuel 24. At tuwing matatapos ko siyang basahin, itong verse na ito yung pumapasok sa isip ko. Because of what David was experiencing, I think pasok itong verse na ito sa nararanasan niya. David was asked to show compassion. He was asked to show mercy and to spare the person who wants him dead. At yon ay si King Saul. And believe me, ang hirap-hirap nun. Kasi gusto siyang patayin ng tao na yon. Pero kailangan niyang pakitaan ng compassion. Kailangan niyang pakitaan ng love, ng mercy, itong tao na to na gustong pumatay sa kanya. And alam ko na hindi ito kinaya ni David. Nabasa naman natin kanina. Pero alam ko na hindi ito kakayanin ni David without the Lord helping him.
hindi ito kakayanin ni David kung wala ang Panginoon sa buhay niya. So, nais kong mag-share ng 3 bagay sa inyo ngayon na na-observe ko mula sa ating passage kung paano nga ba nagtiwala si David, on how David trusted the Lord. First is, David trusted the Lord's leading in his life. David trusted the Lord's leading in his life. Kung iisipin po natin, David was at the right place and at the right time. In the right place at the right time. Diba? Wala nang mas perfect pa doon sa senaryo na yon. Kasi pwede na niyang patayin si Saul. He was free to kill Saul at walang makakapigil sa kanya. Biruin mo, isipin niyo to sa dinami-dami ng pwedeng puntahan ni Saul, doon siya sa cave nagpunta kung saan nandoon si David at yung 600 people na kasama niya. Nagtatago sila dun sa loob ng cave na yon. Siguro, habang si Saul naglalakbay, dahil hinahunt nila si David siguro habang naglalakbay siya, kumain sila at medyo na-impacho itong si, itong si King Saul. So, sa version natin, or sa version na binasa natin, ang sinabi doon, pumasok si King Saul sa cave to relieve himself. Pero kapag binuksan niyo po yung Pinoy version Bible niyo, ang translation po doon na direct, pumasok siya doon sa kuweba na yon para dumumi. Diba? Para dumumi. And syempre, hindi isasama ni Saul yung mga bodyguards niya. Mag-isa lang siyang pumunta doon sa sa kuweba. Kasi nakakahiya naman, di ba, sasabi mo, pre, samahan mo ako. Panoorin mo ako, jejebs ako. Di ba? Parang nakakahiya naman. So mag-isang pumasok si Saul. Di ba? And dumudumi siya. Sabi nga sa Bible, dumudumi siya. At kapag tayo ay dumudumi, hindi natin kayang protektahan ang sarili natin. Kaya nga kapag halimbawa nagsi-CR tayo, nasa CR tayo, tapos biglang may ipis, di mo na alam kung anong gagawin mo Di ba? Hindi mo alam. Wala kang pang-spray, wala kang paano mo papaluin yun, paano mo papatayin, ano nang iniisip mo, baka dumapo sa akin, baka lumipad. Di ba? Hindi natin alam, hindi natin kayang proteksyonan yung sarili natin kapag tayo ay dumudumi. And ganun yung sitwasyon ni Saul ngayon. Hindi niya kayang proteksyonan yung sarili niya. Di ba? Kapag nakita niya si David na lumabas doon at may hawak-hawak na sword, anong uunahin niya? Maghugas? O proteksyonan yung sarili niya. Di ba? Anong uunahin niya? Kaya Saul, itong si Saul was in a very vulnerable position. And nung nalaman yon, nakita yon ng mga kasama niya, ng mga kasama ni David, na, uy, si Saul, Kita nila, uy, si Saul. Dumudumi. Perfect yung timing. Patayin mo na. Diba? They were eagerly pushing David. Pinupush nila si David na patayin na si Saul at yun na yung perfect na pagkakataon. And as I was reading itong passage na ito, na-realize ko na kaya pala ganun na lang nila itulak si David para gawin na yon, patayin na si Saul, dahil sila mismo ay nahihirapan na sa sitwasyon nila. Kasama sila ni David na nagtatago, kasama sila ni David na tumatakbo sa mga kaaway. And isa itong napakagandang pagkakataon para matapos na yung paghihirap nila. And according to some scholars, yung mga nagsasabi, yung mga nagtutulak kay David is yung mga, parang sila yung counsel ni David. Sila yung mga advisors ni David. Kaya pinakinggan talaga sila ni David. So, ang ginawa ni David, dahan-dahan siyang pumunta kung nasaan si Saul. Lumapit siya. And ang ginawa niya po, pumutol siya nung kapiraso ng hem. Yung hem po, yung laylayan nung robe nung hari. So meron pong mga nasa laylayan, may mga nakalagay po sa laylayan nun, pumutol po
si David doon sa hem ni King Saul. Pero pagkaputol niya nung hem na yon, merong bumagabag sa puso niya. Merong parang konsensya na ginagalaw yung puso niya. May sinasabi si Lord sa kanya. After niyang putulin yung hem na yon or yung kapiraso ng tela na yon, David realized na hindi tama yung ginawa niya. Because na-realize niya na si Saul appointed pa rin ng Panginoon. He was still God's appointed. You see, sinabi ni Lord kay David na he would overcome his enemy. Totoo po yan. Sinabi po yan ni Lord kay David. Pero walang sinabi si Lord na pwede niyang patayin ang anointed niya, which is that time si King Saul. Kaya bumalik si David sa mga kasama niya, dala-dala niya yung tela, yung kapirasong tela na pinutol niya, at sinabi niya kung ano yung nangyari. Sinabi niya that it was inappropriate for him na gawin yung karumal-dumal na krimen na yon sa isang tao na pinili ni Lord. And God made him realize na ito ay kontra sa kanyang will. Or ito ay kontra sa will ni Lord sa buhay niya. So David convinced yung mga kasamahan niya about it para hindi nila sugurin at patayin si Saul. So hindi niya po pinatay. Now through this portion ng story, makikita natin na not every open door is from God. Not every open door is from God. Hindi lahat ng pintuan na nagbubukas, ang ibig sabihin niyan ay galing po yan sa Panginoon. Hindi will ni God na si David ang mag-avenge para sa sarili niya at para sa mga kasamahan niya, para matapos na ang lahat ng paghihirap nila. Kaya hindi yun ginawa ni David. Yes, the people around him were saying na it was the perfect opportunity. It was an open door na binuksan ni God para sa kanila. Kasi sa totoo lang, pwede natin talagang isipin yun kung tayo yung nasa sitwasyon eh. Kasi once in a lifetime lang pwede mangyari yun, siguro. Diba? Parang once in a lifetime lang yung pagkakataon na yun. Kasi parang ang dali-dali. Diba? Para yung pagkain na isusubo na lang sa'yo. Diba? At nanamnamin mo na lang. But David realized that it was not from God. Na yung opportunity na yun, hindi para patayin si Saul. Hindi yun binuksan ni God para patayin si Saul. And pwedeng hindi nga yun galing kay Lord. David realized that it was not really from God. Brothers and sisters, hindi po porket madali, hindi po porket magaan, ibig sabihin po niyan, para sa'yo na yun. At nanggaling yun kay Lord. Dahil yung mga opportunities na yan, kapag hindi natin pinag-isipan ng mabuti, kapag hindi natin ipinagdasal, hindi natin ipinalalangin, yung opportunities na yan may be a scheme of Satan. Kasi pwede rin pong si Satan ang magbigay ng opportunity sa atin. And he can use that para tayo ay mapahamak, para tayo ay magkasala. Opportunities can lead us to sin. Opportunities can lead us to destruction sa buhay natin. So mga kapatid, huwag tayong sunggab ng sunggab basta may pagkakataon. Yun yung natutunan ko dito na i-share ko sa inyo ngayon. Hindi lahat ng pagkakataon dapat sunggaban natin, lalo na kung hindi natin ipinanalangin yan. Kahit gaano kaganda pa yan, yung opportunity na yan na nagbubukas sa inyo, kahit gaano kaganda pa yan, we need to seek the will of God. Kung will niya nga ba itong opportunity na to o hindi. Hilingin natin kay Lord na bigyan niya tayo ng wisdom para makita natin, ito nga ba talaga yung kagustuhan niya para sa buhay natin. And sadly,
Maraming mga Kristiyano ngayon na ang tingin nila kaagad sa mga opportunities na dumadating sa buhay nila ay approval yan ni Lord. Kahit alam nila na, sa totoo lang, kahit alam nila na kapag grinab nila yon, pwede silang magkasala. Pwede silang mapahamak. And sadly, what's even sadder is they blind themselves in thinking na will yun ni Lord para sa kanila kahit na ito na, hindi na maganda yung mga nangyayari. Binablind nila yung sarili nila, pinaninindigan na lang nila na di will to ni Lord sa akin, kaya dito lang ako. Bago po ako pumasok ng Bible school, there was a good offer sa akin para po magtrabaho sa isang kilalang company. Tapos, alam niyo yun, parang decent naman yung sweldo, okay naman yung job, stable naman po yung company. And parang ang hirap-hirap pong tanggihan ng opportunity na yun. Pero alam ko in my mind na kapag kinuha ko yung opportunity na yun, tempting eh. Alam ko in my mind na kapag kinuha ko yung opportunity na yun, hindi ko na magagawa yung mga ministries which I love to do. Hindi ko na magagawa yung, hindi ko alam kung makakapag-church pa ba ako ng Sunday, ng Saturday. Hindi ko sure kapag kinuha ko yung trabaho na yun. And to tell you honestly, gusto ko nang kunin talaga yung job na yun. Kasi I want to start earning for myself. Diba? Parang malaking opportunity po kasi yon para sa akin. Kasi hindi pa naman ako graduate. Pero merong job na pwedeng tumanggap sa akin. At bihira po yun. So, it was really tempting para sa akin. Pero deep inside me, something was pulling me out of it. Inilalayo ako doon. And isang araw, nag-meet kami ni KR, and na-open ko sa kanya yung opportunity na yun. Hindi ko alam kung naalala pa ni KR. It was years ago. Pero, in-open ko yun sa kanya na merong nag-offer ng job sa akin. And, sinabi niya, para doon ka ba talaga? Naisip niya, para doon ka ba talaga? Kaya mo ba yun? Ano bang trabaho mo doon? Kaya mo ba yun? And, tuloy lang kami ng usap ni KR, and na-open niya sa akin yung opportunity, another opportunity, para ako ay pumasok sa Bible school. Para ako ay mag-full-time work dahil nakikita niya na maaring called ako ni Jesus Christ for full-time work. Pagka-uwi ko noon, there was a war inside me. May matinding laban na nangyayari sa puso ko at that time. And sabi ko, I was really torn. Ano nga bang kailangan kong gawin? Kailangan ko bang tanggapin itong opportunity na to na makapagtrabaho na ako, maka-earn na ako para sa sarili ko? O papasok ako sa Bible school, mag-aaral ako at ilang taon na naman yung gugugulin ko para bago ako makagraduate. I prayed to the Lord. And merong isang tanong na talagang pumasok sa puso at sa isip ko. Ang tanong na yon saan ko ba nakikita yung sarili ko in the future? Ano bang nakikita ko na ginagawa ko 10 years, 20 years from that time na ginagawa ko? And to tell you honestly, hindi ko po makita yung sarili ko na nagtatrabaho ako sa isang corporate job. Hindi ko po makita yung sarili ko. I was searching. Hindi ko makita yung sarili ko na nagtatrabaho sa isang company. Pero, nakikita ko yung sarili ko, malinaw na ako ay nagmi-minister sa ibang tao. Nakikita ko yung sarili ko, malinaw na ako ay nagsuserve sa Panginoon. And me, standing here before you today, ngayon po ay nakatayo ako sa inyong harapan, alam niyo po kung ano yung pinili ko.
No one knows kung ano yung magiging future ko kapag tinanggap ko yung isang opportunity na yon. Kung pinili kong magtrabaho, wala nang may alam nun. Kahit ako hindi ko na malalaman kung ano yung magiging future ko doon. Pero I have peace in my heart. May peace ako sa puso ko dahil alam ko na ang sinunod ko ay yung will ni Lord sa buhay ko. And time again, dahil sinunod ko yung will ng Panginoon sa buhay ko, time and time again, ina-affirm ni Lord yung decision ko na yun. Time and time again, pinapakita ni Lord na, Gerard, tinawag kita para dito. May mga pagkakataon na minsan napapatanong ako, Lord, para dito pa ba talaga ako? Lord, grabe naman yung sakit na nararamdaman ko. Bakit ganito? Pero time and time again, pinapakita sa akin ni Lord na, tinawag kita para dito, anak. I mean, kung hindi ako nagpastor, kung hindi ako nagpastor, di sana hindi ako pasok doon sa prayer ng asawa ko kasi gusto niya maging asawa ng pastor. No? Kung hindi ako nagpastor, hindi ko sana siya asawa. Kawawa naman si Jait. Joke lang po. Yari ako mamaya pag-uwi. Yeah. So, in short, kailangan ipanalangin natin sa Panginoon. Kailangan ibabad natin sa panalangin. As an application, we need to humble ourselves every day and seek the Lord for His will in our lives. Kailangan i-humble natin yung sarili natin araw-araw at isik natin, hanapin natin kung ano nga ba yung will ng Panginoon sa buhay natin. Huwag tayong magpadalos-dalos sa mga decisions natin sa buhay. Instead, in every decision, in every opportunities na dadating sa buhay natin, maliit man yan o malaki, ay matuto tayong ibabad ang mga bagay na yan sa panalangin. Ibabad natin yung mga bagay na yan sa panalangin. And I am sure that if we intentionally seek the Lord and His will sa buhay natin, ay ipapakita niya yan sa'yo. Kapag intentionally sinisik natin si Lord at tayo ay nananalangin, I am sure that the Lord hears you and He will answer you. Let us have the humility not to seize every opportunity dahil lang sa gusto natin yung mga open doors na yon. Instead, seek the will of God. And like David, tulad po ni David, let us trust the Lord's leading sa buhay natin. And I am 100% sure na hindi po tayo ipapahamak ng Panginoon. Never tayong ipapahamak ng Panginoon. Now, the next one is, David trusted God's process in his life. David trusted God's process in his life. David was going through a hard process sa buhay niya. And at this point, sa point po na ito, countless of times, nagpalipat-lipat sila, tumatakbo sila, wala silang permanenteng lugar kung nasaan sila, doon sila titira. At malamang sa malamang, wala silang komportableng tutulugan. And every day, kailangan niyang harapin yung takot, yung pangamba na anytime, pwede silang mahuli ng mga tauhan ni Saul or ni Saul mismo at sila ay patayin. Sa totoo lang po, surface pa lang yan ng mga pinagdaanan ni David. I know na hindi lang yan yung mga hardships na he was going through. And I can just imagine, actually, minsan nga nahihirapan akong i-imagine ano yung mga suffering na pinagdadaanan ni Paul at this time nung hinahabol siya at gusto siyang patayin. Parang ang hirap-hirap kung ako yung nasa sitwasyon na yon, na talagang magsasuffer ako dahil dun sa sitwasyon ko na iyon. Pero despite of those hardships, despite of those difficult situations,
David chose, David trusted God's process sa buhay niya. Kahit ano ang pinagdadaanan niya, kahit hirap na siya, he trusted the Lord's process and he did not take any shortcuts. Hindi siya nag-shortcut. Actually, itong pangyayari na ito yung pinaka-shortcut na sana para matapos na yung paghihirap niya. Ito na sana yung shortcut para once and for all, makuha na niya yung promise sa kanya ni Lord na siya ay maging hari. At ito na rin sana yung pagkakataon para na ma-shortcut niya yung paghihirap ng mga kasama niya. Pwede naman sanang pinatay na lang niya si Saul. Diba? Pwede naman sana yun pinatay na lang niya si Saul. And baka pag nangyari yun, siya na yung maging hari. Pero he knew that it was not his time. Hindi pa niya oras yung panahon na yon. Hindi pa niya oras para maging hari. So God moved His heart na wag patayin si Saul dahil anointed siya ni Lord. And who knows, di ba? Kung pinatay ni David that time si Saul, baka hindi siya yung pinag-uusapan natin ngayon. Maaari po yun. Pero hindi po yun yung ginawa ni David. Sinunod niya si Lord. Pinili niya pa rin yung process na pinagdadaanan niya dahil alam niya na yung process na yon ay nanggaling sa Panginoon. He fully trusted God's process, God's way. At hinanap niya yung peace niya sa Panginoon. Hinanap niya yung peace niya in the midst of those things that are happening sa kanya. Even though he is suffering, hinanap niya yung peace na yon na nanggagaling kay Lord. Trusting Him na, Lord, sige, dahil sabi mong pagdaanan ko to, pagdadaanan ko to. Hindi ako mag-shortcut. He trusted in the Lord's timing. After po lumabas ni Saul, tapos na siyang mag-number 2. Lumabas na po si Saul sa cave. And after ang ilang minutes, lumabas din po si David mula dun sa kuweba. At sumigaw siya. Tinawag niya si Saul. Tinawag niya po si Saul. At dito, sinabi niya kung ano yung mga nangyari sa loob ng cave na hindi alam ni Saul. Sinabi niya na ang baho ng dumi. Hindi, joke lang. Ang sabi niya, meron na sana akong pagkakataon para patayin ka. Pero hindi ko yun ginawa. At bilang patunay na nangyari yun, ipinakita ni Saul yung kapiraso ng tela na pinunit niya or ginupit niya, pinunit niya galing sa robe ni Saul. And when you read it again, sinabi ni David, yung conversation nila, sinabi ni David na si Lord na ang bahala na mag-judge sa kanilang dalawa. He knew that it was not his time yet. That is why he trusted God's timing kung kailan siya ilalagay or itatalaga ng Panginoon para maging hari. Sa totoo lang po, minsan ay napakahirap maghintay, lalo na kung nakakaranas tayo ng suffering. Tama po ba? Pag pumasok po tayo sa ospital at mayroon po tayong nararamdaman na masakit, tapos kapag sinabi po ng mga nurses doon na wait lang po, parang naiinis tayo, di ba? Nagagalit tayo. Pero naintindihan natin sila sa isang banda kasi hindi lang naman ikaw yung pasyente. Ang hirap-hirap pong maghintay while we are suffering. Okay lang sana kung maghihintay tayo tapos wala namang mangyayari sa atin, di ba? Okay lang kung maghihintay tayo para tayong si Juan Tamad na higa lang tayo, antay lang nating mahulog yung ano nga yung inantay niya? Sige nga, ano yung inantay niya? Bayabas. Sure kayo? Okay. Sure daw sila. Inantay niya lang mahulog. Diba? Sana ganun lang yung pag-aantay. Kahit gaano pa katagal yan, ayos lang sa atin, okay lang sa atin kasi wala naman tayong iniinda. Pero, kapag tayo ay nakakaranas ng sakit, kapag tayo ay nakakaranas ng paghihirap,
sa totoo lang, napakahirap pong mag-antay. Napakahirap na magtiwala sa process ng Panginoon, lalo na kung meron tayong mga bagay na hindi natin naiintindihan. Marahil si David, hindi rin niya naintindihan kung bakit hindi pa pinapatay ni Lord si Saul that time. And mahirap yun para kay David. Kasi gusto na rin niya matapos yung nararanasan niya. Pero the Lord says, hindi. Pagkatiwalaan mo ako sa process na ginagawa ko sa buhay mo. And it was hard for David. He was suffering so much. Pero he trusted the Lord sa process niya. Minsan, very tempting na i-shortcut na lang natin yung proseso. Di ba? Kaya nga minsan meron dyan, kaya nga nauso yung mga nagpapalakad. Di ba? Binabayaran natin yung naglalakad para hindi na tayo, mas-skip na natin yung ibang mga proseso. Di ba? Mga fixer, salamat. Mga fixer, di ba? Nauso yan dahil gusto nating mapabilis yung proseso, ayaw na nating daanan. Ang problema, bayad ka ng fixer, yun pala, peke yung ID na binigay sa'yo. Peke pala yung lisensya mo. All because ayaw mong pagdaanan yung proseso. And minsan, gusto rin nating i-shortcut yung mga suffering sa buhay natin. It is very tempting na wag nating antayin yung timing ni Lord. And kapag nag-give in tayo dun sa temptation na yon, we put matters into our own hands. And madalas, kapag yun ang pinili natin, tayo ay napapahamak. Or ang outcome ay hindi maganda. Bakit? Kasi nagmamadali tayo. At katulad nga ng lagi naming naririnig at lagi naming sinasabi, kapag nagmamadali, nagkakamali. Always remember that. Kapag nagmamadali, nagkakamali. Let us remember that there is always blessing to those who wait upon the Lord. Merong blessing lagi sa pag-aantay sa timing ng Panginoon. Alam ko, paulit-ulit nyo na itong narinig. For how many sermons narinig nyo na to na binibless ni Lord yung mga nag-aantay sa Kanya. At hindi po ako magsasawa, hindi po kami magsasawa na ulit-ulitin ito sa inyo. Dahil alam namin na totoo ito. Totoo that God blesses those who wait upon Him, who wait upon the Lord. Para po yung pagluluto. Mahilig po kasi ako magluto. So yun yung naisip ko. Para yung pagluluto. Para kang magluluto ng mechadong baka. Uy, sarap. Para kang magluluto ng mechadong baka. Hindi mo yan pwedeng pakuluan lang ng 30 minutes. Tapos ang ini-expect mo, malambot na kagad yung baka na yun. Diba? 30 minutes mo lang pinakuluan, malambot na kagad. Parang grabe naman yun, di ba? Nanlalaban-laban pa yun kapag kinakagat mo. Baka nga pagkagat mo, magmumu pa yung baka. kasi matigas pa po talaga yun. Wala kang nagpapakulo ng, unless naka-pressure cooker kayo. Pero kung hindi kayo naka-pressure cooker, kulang yung 30 minutos na yun para palambutin yung baka. Pero kung binigyan mo ng oras, hinayaan mo na maluto yung baka, binigyan mo siya ng 1, 2, minsan 4 na oras pa nga pinapalambot yung baka mas magiging maganda yung kalalabasan. Yung baka, sobrang lambot na parang natutunaw na sa bibig nyo. Sarap, di ba? Ginugutom ko lang kayo Malapit na po mag-lunch. Pero, ang sarap, ganun yun. Ibig sabihin, hindi natin dapat minamadali yung mga bagay-bagay. At lalong dapat hindi natin madaliin yung timing na itinalaga sa atin ni Lord. Hindi natin kailangan i-claim na yung mga promises kung hindi pa naman talaga oras. Dapat magtiwala po tayo sa proseso ng Panginoon. Maghintay po tayo sa Kanyang timing. Dahil binibless niya ang mga naghihintay sa Kanya. Let us embrace, let us endure
yung suffering na nararanasan natin. Hindi ko alam kung ano yung nararanasan yung suffering ngayon. Pero let us endure it. Let us embrace it. And trust the Lord and wait upon His timing. Because when the right time comes, He will relieve you. Aalisin niya yung suffering na yan sa'yo. He will relieve you from the trials that you are in. And sabi nga sa James 1:2-4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Because know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Hindi ko alam kung ano po yung pinagdadaanan nyo. Hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa. Some of us may be suffering. Some of us may be in pain. Some of us may be lost. Or nasa season tayo ng buhay natin na marami tayong hinaharap na uncertainties. At nakakatakot yun. Pero sabi nga po dito sa verse na ito, maging masaya tayo sa mga nararanasan natin na iba't ibang pagsubok. Bakit? Dahil yung mga yan, yung mga pagsubok na yan, yung mga testing na yan of our faith, kapag tinetest yung faith natin, mas lalo yung tumitibay. Kapag tinetest yung faith natin at tayo ay nag-endure, tayo ay min-embrace lang natin yung process, mas lalo tayong patitibayin ng mga pagsubok na yan. I'm very sure of that. At katulad ni David, wag nating iwasan or wag nating i-shortcut itong mga pagsubok sa buhay natin bilang mga anak ng Panginoon. Instead, magtiwala tayo sa process niya. Trust the process. Sa pagkilos niya sa buhay natin because the Lord is working. The Lord is working kahit na hindi natin nakikita, hindi natin nararamdaman, pero the Lord is working. The Lord is working sa buhay ni David and the Lord is working sa buhay natin, sa buhay ng bawat isa. And as an application dito, let us ask the Lord every day, to give us strength and courage to endure and overcome trials in life. Alam niyo po, na kung magre-rely lang tayo sa ating sariling kakayahan, sa sarili nating lakas, may hangganan po lahat ng yan. Mauubos tayo, hihina tayo, kung magre-rely lang tayo sa sarili natin. Pero kung daily tayong hihingi sa Panginoon ng lakas na nanggagaling sa Kanya, ay magugulat po talaga tayo. Totoo po, magugulat po talaga tayo sa kung ano ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Magugulat tayo kung paano ka gagamitin ni Lord. Kapag sinandalan natin yung courage na hinihingi natin sa Kanya araw-araw, ma-amaze tayo. Ma-amaze na lang tayo kasi may isip natin, hala, kinaya ko. Hala, nalagpasan ko na. Kaya everyday, hingin natin to sa Panginoon. Humingi tayo ng lakas. Humingi tayo ng tapang sa Panginoon para harapin ang buhay na ito. Harapin ang mga paghihirap, ang mga sakit na ibinabato sa atin ng mundo at ng buhay na ito. Now, my last point is, David trusted God's purpose for him. David trusted God's purpose for him. I think na kaya kinaya po ni David lahat ng mga bagay na ito at pinili niyang gawin yung tama instead na i-shortcut niya yung mga bagay-bagay dahil naniniwala si David na may purpose ang Panginoon kung bakit lahat ito ay nangyayari sa kanya. At dahil hindi nga tinuloy ni David yung pagpatay niya kay Saul at pinili niya na i-endure yung suffering, yung hardships na nararanasan niya instead of ending it
with his own hands, yung buhay niya ay naging align sa greater purpose na ibibigay ng Panginoon sa kanya. And even Saul, yung kaaway niya, yung gustong pumatay sa kanya, even Saul, na-recognize yung purpose na iyon. Na-recognize ni Saul yung purpose ni God sa buhay ni David. Sa latter part ng verses, makikita natin na after niyang marinig yung sinabi ni David, sumagot si Saul. Sumagot siya, meron po siyang sinabi doon. At umiiyak siya. Habang sumasagot siya kay David, umiiyak siya. In-acknowledge niya na mas righteous si David. In-acknowledge niya yung righteousness ni David. Na kahit ang sama-sama niya kay David, towards kay David, ang dami na niyang ginawa, ang dami na niyang pahirap na ibinigay kay David, ang tanging ginawa ni David, suklian yun ng mabuti. Saul recognized that. He recognized yung purpose ni God para kay David. Because, and nakita po niya, siya mismo ang nagsabi na si David ang susunod na magiging hari sa kanya. And wala siyang kahit anong magagawa para mapigilan yung pangyayari na yun. Imagine, yung turnaround ng pag-iisip netong tao na to. He was there para patayin si David. Pero itong pagkakataon na ito na yung sinasabi niya. Ikaw ang susunod na magiging hari ng Israel. And it was inevitable. Because David trusted God's purpose for him. Si God ang gumawa ng paraan para makita ni Saul yung purpose niya para kay David. At wala siyang kahit anong magagawa para pigilan ito. And I hope you see gaano kaganda ang nagiging bunga kapag tayo ay nagtitiwala at naghihintay sa Panginoon. Each and every one of us, mga kapatid, has a purpose. Meron po tayong purpose sa buhay natin. Yung mga hardships na pinagdadaanan natin ngayon, yung mga sakit na nararamdaman natin ngayon, I believe na merong purpose si Lord. Kaya natin pinagdadaanan yung mga bagay na yan. Hindi ko maintindihan dati kung bakit kailangan kong pagdaanan yung pagkakasakit at pagkamatay ng nanay ko sa cancer. Pero later on, I saw God's purpose para sa akin. At yun ay makaminister sa mga tao, sa mga kaibigan ko who is going through the same things. Minold ako ng Panginoon for that purpose. Para makaminister ako sa mga kapatid ko, kapwa ko Kristiyano na pinagdadaanan din yung sakit na yon. Brothers and sisters in the Lord, always remember that the Lord sees you. That the Lord hears you. And yung mga pinagdadaanan mo ngayon, ay kasama mo siya. And I know that God has a greater purpose for you. At gagamitin niya yan for His glory. Yang mga pinagdadaanan nyo ngayon, hindi po yan sayang. It will not be put into waste. Remember, let us always remember that God always wants the best for us. God always wants the best para sa ating lahat. Kaya kahit hindi natin maintindihan yung mga pinagdadaanan natin, kahit hindi natin maintindihan yung mga sakit na iniinda natin, let us have this peace that comes from the Lord and rest on this truth na yung purpose ni Lord para sa ating lahat, para sa buhay natin ay laging maganda. Kaya let us take heart. Hindi masasayang itong mga lessons na ito. Yung mga pinagdadaanan natin sa buhay natin, hindi yan masasayang.
Dahil dadating ang panahon na gagamitin niya ni Lord. Gagamitin niya yung mga experiences mo para maitaas ang pangalan niya. And bilang application dito, let us continually ask the Lord to reveal to us His purpose and ask Him to align our lives to it. Huwag po tayong mahiya na lumapit sa Panginoon at hilingin sa Kanya na ipakita niya sa atin kung ano nga ba talaga ang purpose ng buhay natin at yung mga pinagdadaanan natin. Hilingin natin sa Kanya na tulungan niya tayong mai-align yung buhay natin according to His purpose para maitaas ang pangalan niya. So take heart mga kapatid. God has a purpose. Take heart mga kapatid. Trust God's process. And take heart because God is leading you into something good. Ito pong chapter na ito teaches us that we can never go wrong in trusting the Lord. We can never go wrong in trusting God with our lives. It showed us through David's life, sa pamamagitan ng buhay ni David, na mas maganda, mas rewarding, mas blessed ang paghihintay sa Panginoon, ang pagtitiwala sa Panginoon, kaysa mag-react tayo nang mag-react sa mga nangyayari sa buhay natin. And I pray na sa pag-uwi natin ngayong araw na ito, ay baon-baon natin ang aral at ang aral na ito na napaka-importante na tayo ay magtiwala sa Panginoon. Let us trust Him with our lives dahil in the first place, sa Kanya nanggaling yung buhay na meron tayo. At panghawakan natin yung katotohanan na hindi tayo ipapahamak ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po. For you have used David's life, Panginoon, para makita namin, Lord, na you are working na you are moving, Panginoon, sa buhay namin. Lord, we thank you because we can trust you, Panginoon, with our lives. And we have this assurance na kapag nasa iyo ang buhay namin, hindi mo kami ipapahamak, Panginoon. Hindi mo kami dadalhin sa isang bagay na hindi namin kakayanin. Hindi mo kami bibigyan ng isang bagay, Panginoon, na hindi namin kayang dalhin, hindi namin kayang i-overcome. At maraming salamat, Panginoon, dahil sa process na ito, Lord, alam namin na kasama ka namin, nariyan ka, gumagabay sa amin, umaalalay sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil we have seen people, Lord, yung na-bless mo, Panginoon, dahil sila ay sumunod sa iyong will. And we pray, Father, that every day bigyan mo kami ng courage, bigyan mo kami ng lakas para piliin lagi yung will mo para sa amin at hindi ko ano lang yung will namin para sa sarili namin. Because we know na yung nais mo para sa amin ay mas maganda. Yung nais mo para sa amin ay mas mataas kaysa sa nais namin, Lord. And we thank you, Father, for we know that we are living with a purpose. At yung purpose po na yun ay itaas ang iyong pangalan. Gamitin mo po itong mga nararamdaman namin, nararanasan namin, Lord, para maitaas ang iyong pangalan. At i-lead mo rin po kami sa mga tao kung saan kailangan nila yung tulong namin, Panginoon, na matutulungan namin sila at maipapakita namin kung ano ang kaya mo, kung ano ang kaya mong gawin sa buhay nila, sa buhay ng bawat isa, Lord. We thank you, Father.
We glorify you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. I invite everyone to please stand up as we continue to sing to our Lord. Patuloy po natin siyang papurihin. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Lord, we thank you. It is because of you, that's why we are here. It is because of you, Lord, kaya kami ay nakagising ngayong umaga na ito. It's because of your grace. It's because of your love. It's because of your mercy, Panginoon. And we pray, Panginoon, na may we not take these things for granted, Panginoon. Yung namulat pa namin yung mga mata namin. Nakita pa namin yung mga mahal namin sa buhay. Nakarating pa kami ng ligtas dito, Lord. We pray, Lord, na hindi namin i-take for granted itong mga bagay na ito. Pagkos lagi kaming magpasalamat sa iyo, Lord. You have blessed us more than we can imagine. Minsan yung mga bagay na hindi namin alam, Panginoon, na kailangan namin, binibigay mo sa amin dahil ikaw, Panginoon, alam mo na kakailanganin namin yun, Lord. And we thank you, Father, for being ahead of us. For always being ahead of us, Father. Turuan mo po kaming maging still. Mag-relax, Panginoon, sa lahat ng pinagdadaanan namin. Mag-relax sa gitna ng mga nararanasan namin, Panginoon. At makita namin kung ano ang iyong ginagawa sa buhay ng bawat isa, Lord. Sa buhay namin. Lord, we remember in our prayers our brothers and our sisters, Lord, who are suffering with illness, Panginoon. Sa mga nakakaranas po ng sakit. Sa mga nangangamba, Panginoon, na sila ay may sakit. Lord, I pray that you would give them peace. Touch them with your healing hands, Panginoon. Kung ano man yung masakit sa kanila, Panginoon, touch them. We know, Lord, that if it's your will, kayang-kaya mo po silang pagalingin, Lord. Nothing is impossible for you, Lord. Give them rest, Panginoon.
When we are suffering, when we are in pain, we are restless, Panginoon. Pero ipaalala mo sa amin, Lord, na Ikaw ang aming pahinga. Pahinga sa lahat ng sakit. Pahinga sa lahat ng paghihirap na nararanasan namin. I pray, Lord, for my brothers and my sisters, Panginoon, who are discouraged, who are at a loss, Panginoon, sa kanilang buhay. They are uncertain of things, Lord. I pray, Lord, na ipakita mo yung sarili mo sa kanila. Ipakita mo yung nais mong gawin nila, Panginoon. Yung mga steps na kailangan nilang i-take, Father. Lord, give them the courage that comes from you. Give them the strength that comes from you, Panginoon. Show to them that they can overcome these things, Panginoon, by your help and by your name alone, Lord. We thank you, Father. We are undeserving. Hindi namin deserve, Panginoon, itong mga bagay na meron kami. And yet, because you loved us so much, ibinibigay mo, Lord. We thank you, Father. Brothers and sisters, this is the benediction of the Lord. To Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen and amen. Narito na, ang tagumpay ay narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na, narito na, tagumpay ay narito na. Yeah, wala nang hahanapin pa, wala na, pagkanto Diyos sapat ka na. Hahanapin pa, wala nang hahanapin pa, pagkanto Diyos sapat ka na. Pag-ibig mo, kanungan